Nagbabalik po ang Panahon TV. Ngayon alamin natin kung uulan nga ba sa susunod na 3 hanggang 4 na oras. I-check po natin ang Project NOAA. Sa ating mapa makikita nyo po ang color scale dito sa may gawing kaliwa ng inyong screen. Yan po nagpapakita kung gaano kataas ang tsansang umulan sa mga susunod na oras. Kapag blue shades po, ibig sabihin mababa ang tsansang umulan, pero kapag tumataas po ng green to red yung kulay, ibig sabihin tumataas rin po ang ating chance of rain. So dito sa Luzon mga kababayan, generally blue naman ang ating kulay, no? At so mababa naman po ang tsansa ng ating pag-uulan dyan sa susunod na 3 hanggang 4 na oras na meron 0 hanggang 40% chance of rain. Ganon din po dito sa may Visayas. Mostly dominated po yan ng color blue shades with 0 to 30% chance of rain. Pero dito sa Mindanao, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, no? Nakakaranas po tayo dyan ng 60 to 100% chance of rain. Kaya mga kababayan, dyan sa Mindanao, magdala po ng payong pag kayo ay aalis ng inyong tahanan. At by yourself, kaya nyo pong tignan ang mga datos na ito. Pumunta lamang sa aming website sa www.panahon.tv at doon nyo po makiklink ang link patungong Project NOAA. Samantalang mga kababayan, i-check naman natin ang estado ng mga pangunahing dams na binabantayan ng Pag-asa Hydromet Division anuman ang panahon. So kabilang po dito ang Magat, Pantabangan at Angat Dams. Unahin po natin itong Angat Dam. Matatagpuan sa Norzaguray, Bulacan. Dito po nagagaling ang supply ng tubig para sa irigasyon, pati na ang domestic consumption ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila at mga karatig bayan. Base po sa Pag-asa, ang ating current water level ay nasa 209.33 meters. Within 24 hours, nadagdagan lamang po yan ng 0.26 meter. Punta naman tayo sa Magat Dam na matatagpuan sa Isabela. Dito nanggagaling ang tubig pang irigasyon sa mga sakahan sa Hilagang Luzon. Ayon sa data, ang ating current water level ay nasa 204.73 meters kumpara no isang araw na may 204.60 meters. So within 24 hours, tumaas lamang po yan ng 0.13 meter. Samantala sa Nueva Ecija naman, matatagpuan ang Pantabangan Dam kung saan nagmumula ang patubig para sa mga sakahan sa gitnang Luzon. Ayon sa ahensya, ang ating current water level ay nasa 204.73 meters at within 24 hours ay nadadaglan lamang po yan ng 0.13 meter. So far, maayos naman po ang estado ng water levels sa mga pangunahing dams base sa datos ng Pag-asa Hydromet Division. Ngayon, alamin naman po natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan natin dito sa may Luzon. Ang City of Pines, Baguio City ay may 15 to 22 degrees Celsius. Malamig po yan mga kababayan. Habang dito naman sa Puerto Princesa, mataas na ang 24 to 31 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Visayas. Ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 25 to 31 degrees Celsius, habang ang Tacloban at Metro Cebu ay parehong may 24 to 31 degrees Celsius. At punta naman tayo sa Mindanao. Ang Metro Davao mga kababayan, meron po tayo dyan 25 to 34 degrees Celsius, habang ang Cagayan de Oro ay may 22 to 31 degrees Celsius. Sa iba pang balita mga kababayan, makalipas ang ilang buwan, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Sa loob ng 24 oras, isang volcanic earthquake lamang ang naitalang insidente ng PHIVOLCS. At sa ating weather forecast po ngayong araw mga kababayan dyan sa probinsya ng Albay, maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius at makakaranas tayo na bahagya hanggang simaulap na kalangitan. Sa kabilang dako, isang volcanic earthquake rin ang nai-record sa Bulkan Taal at pagbaba pa sa level ng tubig at temperatura nito. Ayon sa buletin ng ahensya, abnormal o nasa alert level 1 pa rin ang naturang bulkan. More about the weather, aming ihahatid makalipas lamang po ang ilang paalala.